May $40 milyon sa aking bank account. Pero itinago ko ito bilang sikreto. Tinatrato ako ng mga anak ko na parang pulubi habang sinasamba nila ang dating karibal ko, ang kanilang stepfather. Pinagdatawanan nila ang simpleng buhay ko. Hindi nila alam ang tunay kong lakas. Hanggang sa bankruptcy hearing nila, doon ko ibinunyag kung sino talaga ang tunay na may-ari ng mga bahay nila. Nagulat ang lahat sa sandaling iyon. At hindi may iwasan ang mga kahihinatnan. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka na sa channel at sabihin mo sa comment kung saan ka nakikinig. Diyos ko, ang kalawangin na sasakyan na yan. Napasinghot si Loida habang bumaba sa kanyang bagong Toyota Altis. Tinitingnan ang aking 1,900 at 78 Toyota Corolla na parang basura sa kalsada. Nahuli ng liwanag ng gabi ang mga bagong gasgas sa pintuan ng pasahero. Mga peklat mula sa segunda manong car, lot, kung saan ko binili ito kaninang umaga. Lumabas si Carlo sa driver's side. Umiling-iling. Pulubi ka talaga, tay. Bagong-bagong BMW ang stepdad namin. Leather seats na silver, kumpleto. Tapos ikaw, ipinagmamalaki mo tong kalawangin. Pinilit kong ngumiti, habang pinupunasan ang mga kamay ko sa basang tuwalya sa kusina. Pasok kayo, mga anak. Handa na ang hapunan. Ginawa ko ang paborito niyong adobong manok at mashed potato. Adobo. Napahavi ng tawa si Loida. Kailan ka pa huling kumain ng disenteng pagkain? Dinala kami ni Richard sa bagong steakhouse sa Makati noong 1 linggo. $100,000 ang bill. Imported pa ang alak. Sumunod sila sa maliit kong kusina kung saan inayos ko ang mesa gamit ang pinakamagandang plato. Yung mga iniwan ng nanay nila pagkatapos ng diborsyo. Malupit ang ilaw sa taas na nagpapakita ng mga gasgas sa linoleum, na nagpapamukhang mas maliit at mas luma ang lahat. Maupo kayo, sabi ko habang itinuturo ang mga upuan. Gusto ko sana magsama-sama tayong mag-celebrate. Humiga si Carlo sa upuan na parang malaking pabor ang ginagawa niya sa akin. Ano ba ang ipagdiriwang? Tong basurang sasakyan sa labas. Nakakahiya, tay. Nakikita ng mga kaibigan ko na bumababa ako sa ganyang klaseng kotse. Hindi mahalaga ang mga kaibigan mo. Sagot ko habang inilalagay ang adobo. Ang mahalaga, maasahan to. Tumawa si Loida. Matinis. Maasahan. Parang pinagdikit lang ng dasal at duct tape. Bibilhan daw ako ni Richard ng bagong Mercedes pag birthday ko. Mercedes, te. Hindi itong mula sa junkyard. Bahagyang nanginginig ang tinidor sa kamay ko. Ibinaba ko ito. Tinitingnan silang sumusubo sa pagkain na parang mga bilanggo sa death row. Alam mo, Carlo, mahiyap ipaliwanag sa iba kung bakit ganito ang tatay namin habang ang stepdad namin. Hindi naman tatay mo talaga siya. Pinutol ko siya. Mas matinis ang boses kaysa plano. Pero gumaganap siya na parang ama. Sumagot agad si Loida. Siya ang nagbibigay sa amin. Pinapahalagahan niya ang imahe namin, ang kinabukasan namin. Tingnan mo tong bahay mo, tay. Kailan ka pa huling bumili ng bagong muebles o naayos, yang gripo na tumutulo? Tiningnan ko ang kusina. Medyo nakabagsak ang mga kabinet. Magkakaiba ang upuan. Lumang ref na umuungal sa sulok. Malinis at gumagana naman lahat. Pero hindi may tatanggi, luma na. Pagkatapos ng diborsyo, lumipat ako sa maliit na rental habang nanatili sila sa dating bahay kasama ang nanay nila at si Richard. Namumuhay ako ayon sa kaya ko. Sabi ko ng mahinahon. May halaga yon. Halaga. Halos mabilaukan si Carlo sa kanin. Tay, nagtatrabaho ka sa hardware store. Ang quotes mo mas matanda pa sa college diploma ko. Anong kleseng halimbawa yon? Parang pisikal na suntok ang mga salita. 3 dekada akong nagtatrabaho sa hardware store na yon. Mula janitor hanggang assistant manager. Pinag-aral ko silang pareho. Hindi ko pinalampas kahit isang birthday o graduation. Nang iwan ako ng nanay nila para kay Richard. Isang kontratistang may pera at yabang. Agad silang pumili ng parte. Lagi ko naman kayong binigyan. Sabi ko ng mahina. Tuition, bayad sa kotse, summer sa Boracay ni Loida. Matagal na yon, tay. Dismissive na kumaway si Loida. Si Richard na ang sumusuporta sa amin mula nung kinasal siya kay mama. Binilhan niya si Carlo ng kondo. Tinulungan ako sa kasal ko. Kasal na hindi niyo ako inimbita, bulong ko. Kasi dadating ka sa suite na galing ukay-ukay. Siguradong dala mo, tong halimaw na yon. Itinuro ni Carlo ang bintana. Hindi namin kaya ang kahihiyan na yon. May sumabog sa loob ko. Ang matiyagang pasensya na pinangalagaan ko sa loob ng maraming taon ng kanilang pangmamaliit, kasual na pang-insulto, at kabuwang pagwawalang bahala sa lahat ng sakripisyo ko para sa kanila, pumutok ito na parang yelo sa tagsibol. Bigla akong tumayo, nagkakalkal ang upuan ko sa sahig.
Lumabas kayo. Tiningnan nila ako. Nakabitin ang tinidor sa bibig. Sabi ko, lumabas kayo ngayon din. Tay. Sinimulan ni Loida. Huwag. May finality ang boses ko na nagulat pati ako. Umalis kayo. Dalhin niyo ang mga opinyon niyo tungkol sa kotse ko, bahay ko, buhay ko, at lumabas kayo. Dahan-dahang tumayo si Carlo. Namumula ang mukha sa galit at gulat. Sige. Pero huwag kang umiyak sa amin pag kailangan mo ng tulong. Hindi ako iyak, sabi ko habang sinusundan sila sa pinto. Maniwala ka sa akin. Tahimik silang nag-impake ng gamit sa gulat. Huminto si Loida sa may pinto. Magkahalo ang gulat at nasaktang pride sa mukha. Nagkakamali ka, Tay. Kami na lang ang pamilya mo. Pinanood ko silang sumakay sa mamahaling kotse. Ang makina ay umuungal ng tahimik sa German efficiency. Nawala ang mga ilaw sa likod nila sa kanto. Iniwan akong mag-isa sa etyo ng mga salita nila at bigat ng 30 taong sama ng loob. Nawala ang ingay ng makina. Iniwan akong tahimik na mas mabigat kaysa mga salita nila. Nakatayo ako sa bintana. Tinitingnan ang walang laman na kalsada kung saan naroon ang kotse nila. Nanginginig pa ang mga kamay ko sa galit. Pulubi. Bulong ko sa walang laman na kwarto. Tinawag nila akong pulubi. Mekanikal akong lumibot sa kusina. Nililigpit ang mga platong halos hindi nagalaw. Nagkongyal na ang adobo sa platera. Mga oras ng paghahanda na nasayang sa mga anak na nakakita sa akin na parang kahihiyan na kailangang itago. Pagkatapos nilang umalis sa dilim, ikinandado ko ang pinto at lumubog sa upuan ko. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Puno ng kuryente ng nasirang tulay. Binuksan ko ang laptop at pumunta sa pamilyar na website. In-enter ang mga password na kabisado ko na noon pa. Mabilis na nag-load ang screen at lumabas ang mga numero na makakapagpatahimik sa mga anak ko. 40 milyon pesos sa stocks. $40 milyon na itinayo stock BY stock. Investment BY investment. Sa loob ng 40 taon na maingat na pagpaplano. Nagsimula ito sa unang sweldo ko sa construction noong 22 anyos ako. Imbes na gastusin sa alak at gimmick tulad ng mga katrabaho ko, bumili ako ng 5 shares ng Ayala, tapos 10 ng Jollibee, tapos higit pa, palaging higit pa, reinvest ng dividends at idinadagdag ang natitira. Naalala ko pa ang mga unang taon na iyon, double ang shift sa construction. Uwi akong puno ng alikabok at pagod. Tapos gumugugol ng oras sa pag-aaral ng mga kumpanya, binabasa ang financial reports sa ilalim ng lampara. Akala ng unang asawa ko obsessed ako. Pero alam ko na bumubuo ako ng mahalaga, ng bagay na magiging makabuluhan. Nang bumagsak ang construction industry, diversified na ako. Habang nawawalan ng trabaho at kinabukasan ang mga kapitbahay ko, tahimik akong lumipat sa hardware store at nagpatuloy sa pag-i-invest. SM noong mababa pa ang presyo, B, ELT, mga kumpanyang risky noon pero alam kong darating ang panahon. Ang sikreto ang naging pasanin at pagsubok ko. Gusto kong makita kung sino talaga ang magmamahal sa akin. Kung sino ang mananatili kahit wala akong maipakita. Nabigo ang nanay nila sa pagsubok na iyon. Iniwan ako para sa yabang ni Richard. Ngayon, nabigo rin ang mga anak ko. Tinawag akong pulubi habang nakaupo sa yaman na mas malaki kaysa maliit na negosyo ni Richard. Balak ko sanang iwan lahat sa kanila. Bawat share, bawat dividend, bawat sentimong maingat na pinag-ipunan. Pero habang nakaupo sa kusina, naalala ang pamamaliit sa mga boses nila, may bumago sa loob ko. Hindi sila karapat-dapat sa mana. Karapat-dapat sila sa leksyon. Binuksan ko ang isa pang tab at nagsimulang maghanap ng property records sa Quezon City at Pasig. Hindi naman tumagal bago ko makita ang hinintay ko. Ang kondo ni Carlo kung saan nagbabayad siya ng 50,000 buwan-buwan. Ang duplex ni Loida sa Pasig na 45,000 monthly. Parehong pag-aari ng maliit na Mountain View Realty na nahihirapan mula pa noong pandemya. Ngumiti ako sa unang pagkakataon ngayong gabi. Bukas ay tatawag na ako. May offer ang Mountain View Realty na hindi nila matatanggihan. Gusto niyong makakita ng pulubi. Bulong ko sa walang laman na kwarto. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kahirapan. Isinara ko ang laptop at natulog. Iniisip na ang mga detalye. Huli na silang nagmalaki sa akin. Oras na para turuan ko sila ng konsekwensya. Habang nakahiga, binabalikan ko ang mga dekada na maingat na desisyon na nagtayo ng yaman ko. Nakatago sa lahat, kasama ang pamilya matagal nang nagsabi na wala akong kwenta. Hindi nawala sa akin ang irony. Habang inihahambing nila ako sa maliit na tagumpay ni Richard, tahimik akong nag-iipon ng yaman na lampas sa pangarap nila. Bukas ay magbubukas ng bagong posibilidad. Ngayong gabi, nakatulog ako habang pinaplano ang unang tunay na leksyon ng mga anak ko
sa pagpapakumbaba. Sumala ang araw sa kurtina. Hinila ko mula sa magulo kong tulog na puno ng mga salitang paulit-ulit mula kagabi. Nagbalik-balik ako sa kama. Paulit-ulit ang mga boses nila sa isip ko. Pulubi, kahihiyan, kalawangin. Ang galit ay naging kristal na mas matigas sa dilim. Determinasyon. Nagpunta ako sa kusina at binuhay ang lumang desktop ko. Umiingay ang fan na parang reklamo. Habang naglo-load, nagkape ako gamit ang basong may lamat na ginagamit ko ng 20 taon. Ang liwanag ng umaga sa maliit kong bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw. Pero nakatuon ang pansin ko sa screen. Nagbukas ang brokerage account ko kasama ang mga security prompt. Pumunta ako sa holdings ko. Nag-scroll sa mga dekada na maingat na pili. Naroon ang B na binili ko sa 50. Ngayon ay mahigit 150. SM sa 100. Ngayon mahigit 1,000. Nagbenta ko ng sapat para sa susunod na phase. Lumitaw ang confirmation screen. Sigurado ka bang ibebenta ang 50,000 shares ng B? Pinindot ko ang confirm ng walang pag-aalangan. Habang umiikot ang loading wheel, uminom ako ng kape at nagbalik isip sa diborsyo. Sobrang tiwala si Patricia sa pinili niya. Siguradong sigurado na ang negosyo ni Richard ang seguridad. Habang ako naman ay puro pangarap lang daw sa stock market. Tawa siya nang ipilit kong panatilihing hiwalay ang hobby ko sa joint assets namin. Ikaw at ang stocks mo, sabi niya sa isa sa huling away namin. Kailan ka lalaki at mag-invest sa tunay na bagay? Tunay na bagay, halos tumawa ako ngayon, habang lumalabas ang digital confirmation sa screen. Nag-generate ang sell ng $20 million cash, higit pa sa kikitain ni Richard sa 10 buhay. Tumunog ang doorbell ng matinis. Naputol ang pag-iisip ko. Tiningnan ko ang oasan. 8:30 ng umaga. Sino namang bumisita ng ganitong kaaga? Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Patricia sa harap. Namumula ang mukha sa galit. Mahigpit ang hawak sa mamahaling bag. Paano mo nagawang ganyan sa sarili mong dugo? Tanong niya habang pilit na pumapasok sa bahay. Tumawag sa akin si Carlo kagabi. Umiiyak na parang bata. Pinalayas mo sila. Sarili mong mga anak. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Pinanatili ang kalmado. Matatanda na sila, Patricia. 30 at 27 anyos. Kailangan nilang matutong rumespeto. Respeto. Umiikot siya, tumataas ang boses. Pinahiya mo sila. Sinusubukan ka lang nilang tulungan makita ang katotohanan tungkol sa ridikulong pagbili mo ng kotse. Tulungan akong makita ang katotohanan. Halos ngumiti ako. Sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na pulubi. Paghahambing sa asawa mo, na parang ako ang talo. Talo ka nga. Sumabog ang mga salita mula sa kanya. Tingnan mo tong lugar na to, William. Tingnan mo ang buhay mo. 62 anyos ka na. Nakatira sa rental. Nagmamaneho ng kotse na dapat nasa basurahan na. Nakakahiya ka sa mga anak natin. May konsekwensya ang mga aksyon. Sagot ko ng mahinahon. Pumili silang maging malupit. Pumili akong huwag ng tiisin. Tiningnan niya ako. Siguro nagulat sa kalmado kong sagot. Nagbago ka. Dating reasonable ka pa. Understanding. Ngayon malamig ka na lang. Hindi ako malamig, Patricia. Tapos na akong maging doormat. Huwag mo akong sisihin, sabi niya ng matigas. Sinubukan kong ayusin ang kasal natin. Pero lagi kang nakababaon sa mga walang kwentang financial magazine. Nagsasalita tungkol sa mga kumpanyang hindi kilala ng iba. Si Richard ang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng magbigay sa pamilya. Richard, ulit ko ng mahina. Ang lalaking nakipag-affair sa'yo habang double ang shift ko para sa college ni Carlo. Namutla ang mukha niya. Matagal na yon. Talaga ba? Kasi mukhang nabubuhay pa rin kayo sa pantasyang ako ang kontrabida at kayo ang biktima. Tumayo siya roon sandali. Tahimik, ang galit niya ay nawala at naging parang duda. Tapos tumayo siya, kinuha ang bag, at nagpunta sa pinto. Hindi pa tapos to, William. Sinaktan mo ang mga anak natin sa huling pagkakataon. Pinanood ko siyang sumakay sa BMW niya. Pera siguro ni Richard, at umalis sa village. Habang nawala ang mga ilaw niya sa kanto, hindi ko maiwasang isipin ang absurdity ng lahat. Ang 30 anyos kong anak at 27 anyos na anak na babae ay tumakbo sa nanay nila na parang mga bata pagkatapos tanggihan ang dessert. Isinara ko ang pinto at bumalik sa computer. Magiging available ang pera sa loob ng 3 araw ng negosyo. Malapit ko nang maipakita sa kanila kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ang mga susunod na araw ay naging routine ng pagbabantay. Bawat umaga ay tinitingnan ang inbox hanggang dumating ang alert. Wire transfer complete. 20 milyon available sa checking account mo.
Tiningnan ko ang notification ng matagal. Nararamdaman ang bigat ng 40 taon ng pasensya at plano na nakapaloob sa simpleng mga salita. Ang pera na magpapabago ng lahat ay tahimik na nakaupo sa account ko. Naghihintay ng utos ko. Kinuha ko ang mga susi at nagpunta sa maliit na real estate office sa may commercial area ng Quezon City. Ang receptionist, isang batang babae na may pulang buhok, tumingin mula sa computer niya. Gusto ko pong bumili ng building, sabi ko. Yung sa Granite Street. Nagkagulo siya. Malaking investment po yon. May agent po ba kayo? Kahit sino basta mabilis makakaklose. 20 minuto pagkatapos, nakaupo ako sa harap ni Janet Morales. Middle-aged realtor na pagod ang mga mata at may tumpok ng files. Inabutan niya ako ng folder. Nahihirapan ang Mountain View Realty mula pandemya. Paliwanag niya. Gusto nilang ibenta, pero humihingi sila ng 100 at 40 milyon sa buong building. Kukunin ko sa presyong yan. Walang tanong. Nagtaas ang kilay niya. Hindi niyo po ba gusto makita ang inspection reports? Rental history. Kilala ko na ang property. Inilabas ko ang checkbook. Gaano kabilis pwedeng maklose? Ang susunod na 2 oras ay naging blur ng paperwork at tawag. Pinirmahan ko ng matatag. Paminsan-minsan ay napapaisip sa mga pagkakataong tinulungan ko si Carlo sa renta noong walang trabaho. 150,000 dito. 100,000 doon. Palaging may pangako na babayaran niya ako. Hindi niya ginawa. Mukhang nahilo si Janet Morales sa bilis ng transaksyon. Never ko pa nakita na ganito kabilis ang cash purchase. Bulong niya habang pinipirmahan ko ang huling papeles. Ayoko magaksaya ng oras, sagot ko. Nang hapon na yon, nagpunta ako sa City Hall para may rehistro ang deed. Ang clerk, matandang lalaki na may makapal na salamin. Tinimaan ang mga dokumento ng mahusay. Congratulations, Emar Santos. May-ari na po kayo ng 800 at 47 Granite Street. Mula roon, nagpunta ako sa kabilang realtor sa Pasig. Ang duplex ni Loida ay nakalista sa ibang kompany. Pero pareho lang ang proseso. Ang may-ari, isang biyuda na si Emares Cruz, nagmana ng property sa asawa at gustong-gusto ng ibenta. Puro sakit lang ng ulo, sabi niya sa phone. Mabait naman ang tenants, pero nakakamatay ang maintenance. Binili ko ang duplex sa 22 milyon cash. Nang 5 oras ng hapon, pag-aari ko na ang 2 bahay ng mga anak ko. Habang nagmamaneho pauwi sa subdivision ko sa Kwe ang mga anak ko, ay magiging kasangkapan sa kamay ko. Ginagawang pananggalang ang mga taon ng tahimik na investment laban sa kanilang pamamaliit. Ang hapon na araw ay nagpahaba ng mga anino sa bundok. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa maraming taon. Kompletong control. Sa bahay, ikinalat ko ang mga deed sa mesa sa kusina na parang general na nagre-review ng plano sa digmaan. Kondo ni Carlo, nakuha. Duplex ni Loida, nakuha. Natapos ang phase 1 ng education program ko. Kinuha ko ang phone at naghanap ng contact ng property management company. Bukas ay ipapaalam ko sa kanila na malaki ang itataas ng renta. New ownership, new rules. Nakahover ang daliri ko sa call, buton, habang iniisip ang mga susunod na pag-uusap. Malapit na malaman ng mga anak ko, ang pulubing tatay nila ang naging landlord nila. Habang mainit pa ang deed mula sa printer, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binuksan ang anonymous email para simulan ang gulong. Ang tahimik na pagmumuni-muni ng gabi ay nagpatibay ng layunin ko. Ginawang kalkuladong aksyon ang galit kahapon. Binuksan ko ang bagong message kay Janet Morales. Matatag ang daliri ko sa keyboard. Bilang bagong may-ari ng 800 at 47 Granite Street, ipatutupad ko agad ang rent increase. Unit 4 mula 50,000 ay magiging 100 at 50,000 monthly, effective next month. Ipaalam agad sa tenant. Naalala ko ang 25th birthday ni Carlo nang tahimik kong binayaran ang credit card debt niya na 150,000 sa restaurant at damit. Nagkasalama siya ng walang gana. Abala na sa susunod na bibilhin. Ang pangalawang email ay parehong maikli. Sa duplex property, Unit B mula 45,000 ay magiging 100 at 35,000 monthly. Parehong timeline. Gawin itong discreet. Pinindot ko ang send sa pareho. Tapos huminga ako ng malalim. Naipadala na ang email. Tumawag ang phone ko sa loob ng 2 oras. May pag-alala ang boses ni Janet Morales na hindi ko pa narinig noon. Emar Santos, naipaabot ko na po ang notice, pero grabe po ang reaksyon. Sige, sabi ko habang ibinababa ang kape. Ang binata sa unit 4, si Carlo, nawala sa sarili. Sumigaw na magnanakaw.
Sinara ang pinto ng malakas na akala ko ay mababali. Nagbabanta siyang lilipat agad. Gumawa ako ng tunog na walang saysay. Itinatago ang kasiyahan. At ang babae sa duplex, patuloy ni Janet, umiyak ng umiyak. Paulit-ulit na, paano na namin kaya bayaran to ngayon? Paulit-ulit niyang hiniling na kontakin ang may-ari. Sabi niya gagawin niya ang kahit ano para makipag-negosyete. Kahit ano para makipag-negosyete. Naalala ko ang bridal shower ni Loida nang lihim kong ibigay ang sobre na may ₱250,000 para sa honeymoon. Isinuksok niya lang sa bag ng hindi binubuksan. Abala sa pagpapakita ng mga regalo kay Richard sa mga mayaman niyang kaibigan. Fair market adjustment lang to, sabi ko kay Janet. Kung hindi nila kaya ang bagong rete, malaya silang humanap ng ibang matitirhan. Pero Emar Santos, triple ang renta overnight, magdudulot yan ng totoong hirap. Mukhang tunay na desperado ang mga kabataan. Matatanda na sila, kaya nila yan. Pagkababa ng phone, nagpunta ako sa bintana ng kusina at tumingin sa labas. May naglalakad ng aso ang kapitbahay, at narinig ko ang mga piraso ng usapan niya sa isa pang residente tungkol sa bagong landlord na malupit na nagpapalayas ng mabubuting tenant. Kung alam lang nila na ang malupit na landlord na, yon, ay ang tahimik na lalaking nakikita nilang nag-aayos ng hardin sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ang laptop at gumugol ng 1 oras sa pag-aaral ng tenant rights sa Pilipinas. Tinitiyak na legal ang mga aksyon ko. Aggressive ang increase pero allowed sa 30 days notice. May 30 araw si Carlo at Loida para mag-decide. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa mesa ko na may maliit na notebook. Isinusulat ang posibleng reaksyon nila. Maaring humingi sila ng tulong kina Patricia at Richard. Maaring subukang makipagnegosyate sa misteryosong may-ari. O maaring lumapit ulit sa pulubing tatay, handa na sa wakas na magpakita ng respeto. Ngumiti ako, iniisip ang irony. Mga taon nila akong inihambing ng masama kay Richard. Pinupuri ang business acumen at tagumpay niya. Ngayon malalaman nila kung ano ang tunay na financial pressure. Courtesy ng investments na mas matanda pa sa buong career ng stepfather nila. Tumunog ulit ang phone. Si Janet Morales na mas frazzled pa. Emar Santos, sana po hindi ko kayo maistorbo ng late. Pero may development po. Ang binata, si Carlo, bumalik sa office kanina kasama ang kaibigan niyang abogado daw. Sinusubukan nilang i-challenge ang rent increase. Sinasabing retaliatory daw. Retaliatory sa ano? Yon din ang tanong ko. Wala silang maayos na sagot. Mukhang napagtanto ng abogado na mahina ang kaso nila at mabilis umalis. Nakikinig ako habang inilalaawan niya ang gulo. Ang pamumula ni Carlo sa galit. Ang mga tawag ni Loida na nagmamakaawa. Ang pag-alis ng abogado nang mahiya nang makita niyang technically legal ang increase. Pareho silang convinced na may personal na galit sa kanila. Dagdag ni Janet. Paulit-ulit tinatanong ng babae kung sino ang bumili ng properties. Pero sinabi ko confidential ang impormasyon. Panatilihin mo yan, utos ko. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko ang phone habang nagsimulang mag-vibrate ng paparating na message. Nakita ko ang pangalan ni Loida, at nakita ko ang simula ng desperadong text. Nakahinto ang daliri ko sa answer button. Nag-agawan ang curiosity at kasiyahan na hayaan silang magpanik. Ang persistent na vibration ng phone ang sumira sa katahimikan ng hapon. Message mula kay Loida na nag-flash ng urgent sa screen. Tay, tawag po. Kailangan po nating mag-usap. Importante po talaga. Inilagay ko muna ang phone sa gilid para pakalmahin ang sarili. Ang vibration ay umuugong pa rin na parang echo ng report ng realtor kagabi. Anumang desperasyon ang nagtulak sa kanya na makipag-contact. Gusto kong lasapin muna bago sumagot. 1 oras pagkatapos, dumating ang kotse nila sa labas. Hindi ang bagong Altis, kundi lumang Honda siguro ng asawa ni Loida. Kumatok sila ng frantic, matinis at paulit-ulit sa pinto ko. Binuksan ko ito at nakita ko silang parehong nakatayo sa porch. Puno ng pag-aalala at halos hindi mapigilan ang panik ang mga mukha. Pula ang mga mata ni Loida, gusot ang makiyop. Nakuyom ang panga ni Carlo na nakikita ko ang mga ugat. Tay, simula ni Loida, nanginginig ang boses. May malaking problema kami. Triple ang renta namin overnight at hindi namin alam ang gagawin. Please, dagdag ni Carlo, bagamat parang sinasakal ang mga salita. Tulungan mo kami kahit saglit hanggang makaayos kami. Pinapasok ko sila ng may pag-aalangan. Nakapaloob ang mga braso habang naupo sila ng hindi mapakali sa lumang sofa ko. Ang mismong sofa na pinagtatawanan nila ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon ay parang trono ng paghatol. Gusto niyong humingi ng pera sa akin? Tanong ko, neutral ang boses. Tay, please. Pinilit ni Loida,
Nagsimulang tumulo ang luha. Desperado na kami. Ayaw makipagnegosyete ng bagong may-ari. Hindi man lang sinabi kung sino siya. Mawawalan kami ng bahay. Tinawag niyo akong pulubi noon. Sagot ko habang dahan-dahang umiling. Kayo na lang ang mag-ayos. Sumabog ang faked ni Carlo. Tama ka noon. Pulubi ka nga. Sige, pupunta na lang kami kina mama at stepdad. Tutulungan nila kami. Sila ang tunay na nagmamalasakit sa pamilya. Singit ni Loida habang pinupunasan ang luha sa likod ng kamay. Hindi kami pababayaan ni Richard. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng suportahan ang mahal mo. Naglakad ako papunta sa bintana. Tumingin sa kalsada kung saan nakatayo ang hiniram nilang kotse na parang monumento ng pagbaba ng estado nila. Masarap ang irony. Sobrang abala sila sa pagpaplano ng pagtakas kay Richard na hindi nila nakita ang bitag na sumasara sa paligid nila. Kaya pumunta kay Richard. Simpleng sabi ko, hingin niyo siya ng 100 at 35,000 buwan-buwan kay Loida. 150,000 kay Carlo kada buwan. Tingnan natin kung gaano katagal ang generosity niya. Hindi naman yon ang punto. Pagsabog ni Carlo habang tumatayo. Tatay mo kami. Dapat gusto mong tumulong. Tulungan kayo sa ano? Sa pamumuhay na lampas sa kaya nyo. Paggastos ng pera na wala kayo sa mga bagay na hindi nyo kailangan. Hindi kami gumagastos ng wala. Protesta ni Loida, pero walang conviction ang boses. Talaga, bumalik ako sa harap nila. Carlo, magkano ang ginastos mo sa restaurant noong nakaraang buwan? Loida, magkano yung bag na dala mo nung dinner natin? Nagkatinginan sila, at nakita ko ang katotohanan sa mga ekspresyon nila. Namumuhay silang parang mayaman sa sahod ng middle class. Sinsubsidyohan ng paminsan-minsang malaking tulong ng stepfather at sarili nilang denyal. Iba yon, bulong ni Carlo. Talaga ba? Pinagtatawanan niyo ang simpleng buhay ko. Tinawag akong kahihiyan. Tapos tatakbo kayo dito pag nasapol ng realidad ang fantasy lifestyle nyo. Habang nagsasalita, napatingin ako sa maliit na wooden bots sa ibabaw ng altar. Project ni Loida noong elementary. Pinintuahan ng maliwanag na bulaklak at may nakasulat na, Best Daddy Ever. Ang inosenteng batang babae na gumawa noon ay naging ganitong desperadong babae na nakaupo sa sofa ko. Sobrang proud para aminin ang mga pagkakamali niya. Pero hindi naman proud para manghingi ng pera. Pasensya na po sa nangyari nung isang gabi. Mahinang sabi ni Loida. Hindi namin sinasadyang masaktan ang feelings mo. Feelings ko? Halos tumawa ako. Akala niyo tungkol lang sa nasaktang feelings, to. Ano nga? Tanong ni Carlo. Respeto, sabi ko. Bagay na hindi niyo pa ipinakita sa akin. Nakaupo sila sa tensyonadong katahimikan. Ang bigat ng mga taon ng kasual na pangmamaliit ay naninirahan sa pagitan namin na parang alikabo. Sa wakas, tumayo si Carlo. Namumula ang mukha sa galit at nasaktang pride. Sige, ayusin namin mag-isa. Pero huwag kang umasa na babalik kami pag matanda ka na at kailangan mo ng tulong. Hindi ako aasa, kalmadong sagot ko. Habang lumabas si Carlo ng mabilis, ang huling salvo niya ay nagpaalala sa akin ng lahat ng pagkakataong nilunok ko ang mga insulto nila. Pero hindi na ako magpapahintulot na maging ganon ang relasyon natin. Sumunod si Loida. Huminto sa may pinto para lingunin ako na may halong pagsisisi. Hindi pa tapos to, Tay, mahinang sabi niya. Pinanood ko silang nawala sa kalsada. Iniisip na ang susunod nilang galaw. Pupunta sila kina Patricia at Richard ngayon. Nakayuko, humihingi ng rescue. Malapit na nilang malaman na may hangganan ang generosity ng stepfather nila. At hanggang saan lang ang impluensya ng nanay nila. Habang nawala ang headlights nila sa papalapit na dilim, mabigat na katahimikan ang nanirahan sa bahay. Winawasak lang ng matatag kong paghinga habang iniisip ang darating nilang backlash. Maingat kong ikinandado ang pinto at lumubog sa armchair ko. Ang natitirang tensyon mula sa mga salitang pamamaalam nila ay umiikot pa sa hangin na parang kuryente bago ang bagyo. Hindi na ako naghintay ng matagal para makita ang susunod nilang estratehiya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa maliit na komunidad ng village namin na parang lason sa balon. Unang binanggit ni Aling Henderson sa kapitbahay. Maingat ang boses habang nagdidilig ng halaman. Kawawa naman ang pamilya nyo, William. Sana maayos nyo pa. Sa coffee shop sa may commercial, narinig ko ang mga piraso ng usapan mula sa corner kung saan nakaupo si Loida kasama ang kaibigan niyang si Sarah. Puno ng tissue ang kamay. Pinutol niya kami ng tuluyan. Sabi niya, boses na parang sinanay sa drama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa kanya, sinusubukan siyang tulungan makita ang katotohanan tungkol sa finances niya. Maganda ang mga kasinungalingan sa simplicity nila.
Ginawa nila akong malupit na tatay na inabandona ang mga anak, habang sila ang naging biktima ng walang pusong indifference ko. Walang binanggit tungkol sa pangmamaliit nila, mga taon ng pangdedismiss, walang katapusang paghahambing kay Richard. Mas direct ang approach ni Carlo. Nagsimulang lumitaw ang mga anonymous note sa mailbots ko. Hindi pa sapat para ipasok sa pulis, pero malinaw ang mensahe. Hindi maganda ang matatapos nito para sa'yo. Nakasulat sa isang typed message. Pamilya ang lahat, sabi ng isa pa. Sunod ang tawag sa phone. Unknown number. Tahimik pag sinagot ko. Tapos boses ni Carlo na disgust pero halata. Nagkamali ka, matanda. Hindi namin makakalimutan to. Pakinig ako ng mahinahon. Tapos binaba ng walang sagot. Hayaan siyang magmalaki sa wala. Dumating ang sobre ng Martes ng umaga. Opisyal at makapal. Legal letterhead mula sa law firm sa Makati. Delivered BY registered mail. Maingat kong binuksan. Lumalamig ang kape habang binabasa ko ang laman. Notice of intent to sue for emotional distress at abandonment of parental duties. Nakalagda ang pangalan ni Patricia sa ibaba kasama ng mga anak ko. Sinabi nilang nagdulot ako ng severe emotional trauma sa biglaan at walang paliwanag na pag-withdraw ng support. Hinihiling nila ang compensation para sa paghihirap nila at immediate resumption ng financial assistance ko. Habang nababasa ko ang mga paratang, bumalik ang mga alaala ng pagkabasag ng loyalty nila noong diborsyo. Nagbatibay sa stance ko laban sa bagong ploy na to. Naalala ko si 13 anyos na Carlo na nagtatanong kung pwede niyang palitan ang apelyido niya sa Richards, at si 15 anyos na Loida na ayaw bumisita kasi depressing daw ang apartment ko. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang tanging abogado sa village na pinagkakatiwalaan ko. Si Frank Morales, kapatid ni Janet, na humawak ng property purchases ko ng diski. William, ano po ang may tutulong ko? Kailangan ko po ng advice sa frivolous lawsuit. Ang ex-wife at mga anak ko ay nagsasampa ng emotional distress. Tumawa si Frank ng tuyot. Hulaan ko. Gusto nila ng pera. Gusto nila ipagpatuloy ko ang financial support. Hindi naman ako legally obligated sa simula pa. Dalhin mo ang mga papel. Mukhang harassment lang to. Nagpunta ako sa bayan para magpalamig ng ulo. Sa grocery, naglulod ako ng mga bag sa Corolla ko nang lumapit si Tom Reyes. Hindi mapakali ang mukha. Hoy, William. Pasensya na, pero pinag-usapan kayo ng mga anak mo. Ano ang sinasabi nila, Tom? Na pinalayas mo raw sila sa bahay nila. Na vindictive ka kasi successful sila at ikaw hindi. Natapos ko. Ganyan ba ang sinasabi nila? Namula si Tom. Sinasabi ko lang kung ano ang naririnig ko. Baka kausapin mo sila. Magkaayos kayo. Tom, sabi ko habang isinasara ang trunk ng mahinahon. Minsan hindi gusto ng tao ang marinig ang totoo. Nang gabing iyon, tumawag si Frank na may balita na nagbago ng lahat. Nag-research ako tungkol sa anak mong si Carlo. May mga interesting vulnerabilities sa employment history niya na maaring relevant sa kaso mo. Anong klaseng vulnerabilities? Yung klaseng nagpapawala ng lawsuit ng mabilis. Ipadadala ko ang detalye. Pero baka gusto mo ring mag-consult sa private investigator. May kilala akong discreet. Binigay niya ang pangalan at number. Detective Ray Santos, retired sa QC Police, ngayon ay private cases. Hinawakan ko ang card. Nararamdaman ang matatalim na gilid habang iniisip ang implikasyon. Pinili ng mga anak ko na eskalate ang conflict na to. Ginawa nilang legal at public ang family drama namin. Siguro oras na para sumagot ako ng pareho. Ang mga salita ng abogado ay umuugong pa sa tenga ko. Hindi ako nagdalawang isip. Tinawagan agad ang detective habang lumalalim ang takipsilim sa labas ng bintana ko. Nagluto ako ng tsaa para pakalmahin ang nerbiyos pagkatapos ng tawag kay Fran. Ang persistent na resolve laban sa mga atake ng pamilya ko ay nagbatibay sa isang bagay na mas matigas, mas focus. Santos Investigations. Sagot ng baritonong boses. Mr. Santos, si Frank Morales ang nag-refer sa akin. May gusto akong ipa-imbestiga ng discreet. Pwedeng magkita tayo bukas ng gabi. Sa Lumang Park sa may Quezon City Memorial Circle. 7 oras, kinabukasan ng gabi. Nagmaneho ako sa labas sa ilalim ng maagang fog. Si Ray Santos ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Weathered face, maingat na mata. Klase ng lalaking gumugol ng dekada sa pagbabasa ng sikreto ng tao. Ano ang hinintay natin? Tanong niya habang naupo sa bench sa tabi ko. Ang anak kong si Carlo ay nagtatrabaho sa isang insurance company sa Ortigas. Pinaghihinalaan ko na gumagawa siya ng kalokohan. Pading ng expense accounts, falsification ng reports. Mukhang shortcut ang character niya pag akala niya makakalusot.
Tumango si Santos habang naglalabas ng maliit na notebook. Gaano kalalim gusto mong hukayin ko? Sapatos lang na makita ang totoo. Walang higit, walang kulang. 2 linggo pagkatapos, dumating ang report ng detective sa plain Manila envelope. Ikinakalap ko ang mga laman sa mesa ng kusina. Binabasa ng maingat bawat dokumento. Ang employment file ni Carlo ay nagpapakita ng lumalalang dishonesty, fabricated mileage reports, inflated client dinner receipts, kahit claiming ng overtime na hindi naman niya ginawa. Confirmed ang ebidensya. Habang sinasala ko ang dossier ng detective, nakita ko ang etyo ng buong buhay na shortcut ni Carlo. Mula sa pag-iwas sa chores noong bata, hanggang sa mga professional deception na nagbatibay sa daan ko. Ang resibo ng supposed client dinner sa restaurant na sarado pala para sa renovation ay nagpaalala sa akin kay 16 na anyos na Carlo na sinabing ginastos niya ang allowance sa school supplies, pero nakita ko ang video game receipts sa bag niya. Nagalangan ako ng mga 30 segundo. Naalala ang batang minsan ay tumulong sa akin maghugas ng kotse para sa baon. Tapos naalala ko ang boses niya sa phone. Hindi maganda ang matatapos nito para sa'yo, matanda. Maingat kong tinipa ang anonymous email kasama ang scanned copies ng ebidensya. Ang empleyado niyong si Carlo Santos ay sistematikong nanloloko sa kumpanya niyo. Documentation attached. Isang concerned citizen. Naipadala ang message na may malambot na electronic chime. Sinilyo ko ang karagdagang kopya sa sobre na ipapadala sa headquarters ng insurance company. Kasama ang cover letter na nagdedetalye ng pattern ng fraud. May guwantes ang kamay ko. Lumang ugali mula sa taon na maingat na investing kung saan mahalaga ang anonymity minsan. Sa loob ng 1 linggo, kumalat ang balita sa chismis ng village. Tinanggal si Carlo sa trabaho effective immediately. Ang official reason ay violation ng company policy. Pero mas makulay ang mga chismis. Nahuli raw na nagnanakaw, bulong ni Aling Henderson sa bakod. Nahuli ng red-handed sa mga fake receipts. Nakikinig ako sa kanyang mga teori ng paehong neutral na ekspresyon na suot ko sa loob ng 40 taon ng family gatherings. Nang tanungin niya kung ano ang tingin ko, simpleng sabi ko, may konsekwensya ang mga aksyon. Makalawa pa, nakita ko ang social media post mula sa kaibigan ni Loida. Prayers for the Santos family sa mahirap na panahong ito. Minsan talaga tinatamaan ka ng buhay mula sa lahat ng direksyon. Napansin ko ang lumalaking desperasyon ni Loida sa snippet na yon. Ang isip ko ay napadako sa kanyang mga kahinaan. Siya palagi ang mas emotional sa mga anak ko. Mas mabilis masira sa pressure. Ang pagkawala ng trabaho ni Carlo ay matatakot sa kanya. Magpapaisip kung siya naman ang susunod. Ang tanong, anong sikreto ang itinatago niya? Isinara ko ang laptop at nagpunta sa bintana. Tinitingnan ang dilim ng kalangitan sa bundok. Natapos ang Phase 2 ng education program ko. Malapit na magsimula ang Phase 3. Ang snippet tungkol sa frantic post ni Loida ay nanatili sa isip ko habang binubuksan ko ulit ang computer. Mga daliri ko ay handa na sa keyboard. Ready na itulak pa ang takbo. Ang mga pagmumuni-muni ng gabi tungkol sa pagbagsak ni Carlo ay naglipat ng focus ko kay Loida. At ang lingering glow ng screen ay sumasalamin sa lumalaking resolve ko. Kung si Carlo ang brute force ng kanilang partnership, si Loida naman ang subtle manipulator. Ibig sabihin kailangan ng ibang approach ang pagbagsak niya. Binuksan ko ang second report ng detective, yung particular na ginawa kay Loida tungkol sa real estate practices niya. Though si Ray Santos sa pagdodokumento ng pattern ng client deception na ikakahiya ng sinumang ethical realtor. Property valuation inflated ng 20%. Foundation cracks itinatago sa pamamagitan ng strategic furniture placement. Water damage hidden sa fresh paint at creative staging. Damning ang ebidensya, forged inspection reports, altered property histories. Kahit testimonials mula sa mga client na natuklasan ang problema buwan pagkatapos ng closing. Isang matandang mag-asawa ang bumili ng bahay na may sira ang bubong na sinigurado ni Loida na bagong renovate. Naubos ang savings nila sa repair. Naipadala na ang post. Inupload ko ang files sa 3 anonymous review sites. Bawat post ay maingat na ginawa para magmukhang organic. Concerned citizen na nagbabahagi ng documented evidence ng fraud. Tinanggap agad ng mga forum ang submissions. Mask ang i-address ko sa pamamagitan ng layers ng encryption na tinulungan akong i-set up ni Ray. Susunod, kinuha ko ang mga email addresses mula sa client files ni Loida. Nagpadala sa bawat isa ng maingat na worded message. Baka po gusto niyong imbestigahan ang practices ng realtor niyo. Documentation attached. Ang ebidensya ang nagsasalita para sa sarili. Walang editorial commentary na kailangan. Sa loob ng ilang oras, mabilis ang naging reaksyon. Maliit ang real estate community sa QC.
Mabilis kumalat ang balita. Nag-vibrate ang phone ko ng emergency notifications mula sa local news sites na pumipick up ng story. Naglagay ako ng cap at nagmaneho sa kabilang bahagi ng lungsod ng incognito. Nagpark sa labas ng office ni Loida, kung saan ko maaring obserbahan ang chaos ng harapan. Sa bintana, nakita ko siyang naglalakad ng frantic. Nakadikit ang phone sa tenga. Hindi, MRS Cruz, maipapaliwanag ko po. Naiintindihan ko pong galit kayo, pero natapos ang tawag ng biglaan. Nakita ko ang pagyanig ng balikat niya. Pumasok ang isa pang client sa office. Malakas ang boses na naririnig sa labas ng glass. Sinira mo ang investment ko. Yung foundation na sinabi mong solid ay nagkakagiba-giba. Ang mga attempt ni Loida sa damage control ay lalong nagpalala. Ang social media posts niya na nagdedepensa sa practices niya ay defensive at hollow. Baseless accusations lang, yan mula sa anonymous sources. Isinulat niya. Lagi ak 100% integrity ang ginawa ko. Sumabog ang comment section ng mga rebutal mula sa verified clients. Bawat isa ay nagbabahagi ng sariling horror story. Habang nagvi-viral ang unang client review sa maliit naming bayan, naisip ko ang mukha ni Loida na gumuho katulad ng naramdaman ko sa walang katapusang pamamaliit nila. Tahimik na hustisya na sa wakas ay nabuo. Sa weekly barangay meeting, nakaupo ako sa likod habang nagbabahagi ang mga galit na homeowner ng kwento nila. Nanawagan ng kapitan sa investigasyon sa local real estate practices. Nakatanggap na ang licensing board ng formal complaints. Sa loob ng isang linggo, wala nang laman ang office ni Loida. Ang for rent seging sa bintana ang nagsabi ng kwento ng mas mabuti kaysa anumang balita. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tahimik na kalsada ng village. Nilalanghap ang malamig na hangin. Precise at devastating ang trabaho ng detective. Nasira ang reputasyon ni Loida. Tapos na ang career niya. Tulad ni Carlo, natuto siya na may konsekwensya talaga ang mga aksyon. Habang papasok ako sa street ko, napansin ko ang tumpok na mail sa bots ko. Bills, ads, at isang bagay na nagpapatigil sa akin. Opisyal na sobre na may seal ng Quezon City Court. Sa loob ay bankruptcy filing notice na may pamilyar na pangalan. Charles William Santos. Lumabo ang mga mata ko sa court notice habang kinakalkula ang timing. Naka-schedule ang hearing sa susunod na Biyernes. Parehong andoon ang mga anak ko, desperado at nakakulong. Magiging perpektong stage yon para sa final act ng education program ko. Ang bankruptcy notice ay nakatitig mula sa sobre. Ang formal na script ay hinila ko sa susunod na phase habang naghahanda sa inevitable courtroom face-off. Inilagay ko sa gilid ang updates ni Loida para tugunan ang bagong development, ang shared thread ng financial collapse ng mga anak ko, na naghahabi ng lahat ng may poetic precision. Kinuha ko ang mga files at nagmaneho sa City Hall sa ilalim ng maulap na langit. Maagang dumating para obserbahan ang proceedings mula sa likod. Ang QC Courthouse ay amoy luma at dekada ng legal drama. Mataas ang kisam na umuugong ng bulungan. Nakaupo si Carlo sa petitioner's table. Ang abogado niya ay nagsushuffle ng papeles nang may resigned air ng taong namamahala ng inevitable loss. Nervous na nagdadrums ang daliri niya sa kahoy. At nakita ko ang pawis sa noo niya kahit malamig ang umaga. Dumating si Loida para suportahan siya. Ang presensya niya ay patunay ng patuloy nilang alliance laban sa mundo. Paulit-ulit niyang nililingon ang paligid ng ansyos. Para bang inaasahan pa ng masamang balita na lilitaw mula sa anino. Ang hukom, 50 anyos na babae na strict, binasa ang bankruptcy petition ng mahusay. Mr. Santos, may utang kayong mahigit i-7.5 milyon na may assets lang na kulang i-1.5 milyon. Opo, Your Honor, sagot ni Carlo. Halos bulong ang boses. At ang primary creditor ay unknown property owner para sa back rent. Ito na ang moment ko. Tumayo ako mula sa upuan ko, document sa kamay. Nararamdaman ang pag-angat ng bigat ng dekada sa bawat hakbang ko papunta sa harap. Your Honor, maaari ko po bang linawin ang bagay na yon? Tumahimik ang buong kwarto. Biglang lumingon si Carlo. Lumaki ang mga mata nang makilala ako. Ako po ang landlord na sinumpa nyo. Anunsyo ko. Malinaw ang boses sa biglang katahimikan. At may i-2 bilyon sa accounts ko. Naggagulo ang courtroom. Binuka ni Carlo ang bibig niya na parang isda na hinintay ang hangin. Hindi pwede to, bulong niya, kalahating tumatayo mula sa upuan. Inabot ko sa clerk ang property deeds, bank statements, at eviction papers. Pag-aari ko ang 2 property kung saan nakatira ang mga anak ko. Dahil sa patuloy nilang harassment at threats, sinisimulan ko na ang immediate eviction proceedings. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento nang may nakataas na kilay. Mr. Santos,
Ang nakakatandang MR Santos. Mukhang maayos po ito. Irrelevant na ang bankruptcy filing kung kayo ang primary creditor. Tay. Parang latayigo ang boses ni Loida. Hindi mo po pwedeng gawin to sa amin. Habang iniaabot ang mga proofs, naramdaman ko ang pagangat ng bigat ng dekada. Bawat numero sa statement ay patunay ng pasensya na naghatid ng irreversible blow na to. Bumagsak ang gavel ng hukom ng matinis. Petition denied. Immediate eviction granted. Adjourned ang korte. Naggagulo ang courtroom ng bulungan at nagsushuffle na papeles. Nakatunga nga si Carlo. Nakatitig sa bank statements na nagpapakita ng mas malaking pera kaysa naisip niya na kaya ng pulubing tatay niya. I2 bilyon, bulong niya. May I2 bilyon ka at pinayagan mo kaming tawaging pulubi. Pahiyain ka, tawaging talo, tapos ko. Pinayagan ko. Gusto kong makita kung sino kayo talaga. Umiyak na si Loida ngayon. Tumutulo ang maskara sa pisngi. Mga anak mo kami. Paano mo nagawa to sa sarili mong dugo? Binigyan ko kayo ng bawat pagkakataon na magpakita ng respeto. Napatunayan ang karakter na magpapadigna sa inyo bilang worthy heirs. Sa halip, pinili nyo ang cruelty. Lumapit ang bailiff kasama ang official eviction notice. May 72 oras kayo para lumikas. Habang naglalakad ako papuntang labas ng courthouse, narinig ko ang mga yapak sa likod ko. Sinusundan ako ng mga anak ko. Ang dating confidence ay napalitan ng desperadong pakiusap. Pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Tuwid ang likod, iniisip na ang tahimik na kasiyahan ng hustisyang naipaglingkod na. Humupa ang mga boses nila habang itinutulak ko ang mabibigat na pinto ng courthouse. Lumalabas sa hapon ng Quezon City, kung saan ang hangin sa bundok ay hindi kailanman naging mas matamis. Lumaki ang mga anino nila sa bato ng courthouse habang nagmamadali silang lumapit sa akin. Mga mukha puno ng takot at peke na pagsisisi na matagal ko nang inaasahan. Itinuwid ko ang coat ko laban sa malamig na hangin. Dinadala ang kanilang bulong na urgency. Ang natitirang tensyon ng courtroom ay nananatili sa postura ko habang naghahanda sa alam kong magiging final gambit nila. Tay, hintay po. Tawag ni Loida. Matulin ang takong sa simento. Please, kailangan po nating mag-usap. Huminto ako sa hagdan ng courthouse. Pinanonood silang lumapit ng may desperasyon ng mga nalulunod. Umaabot sa life preserver. Gumuho na ang dating arrogance nila. Napalitan ng raw panik ng mga taong sa wakas ay naintindihan ang laki ng pagkakamali nila. Una akong naabutan ni Carlo. Maputla at drown ang mukha. Tay, sobrang sorry po kami. Hindi namin alam. Hindi nyo alam kasi abala kayo sa pangmamaliit sa akin para mapansin. Walang babala. Paeho silang lumuhod sa hagdan ng courthouse. Ang mamahaling damit ay nakakaluskos sa magaspang na bato. Ang public display ay nakakuha ng tingin mula sa mga dumadaan. Pero wala na silang pake sa itsura. Ngayon po, umiyak si Loida. Tumutulo ang maskara sa pisngi. Magbabago kami. Pangako. Maging mas mabuting anak. Naputol ang boses ni Carlo habang nagsasalita. Maliyay kami sa lahat. Sa kotse, sa bahay, sa paraan ng pagsasalita sa'yo. Nakikiusap kami. Huwag mo kaming saktan nito. Nakaluhod sila sa harap ko. Ginagamit ang childhood memories ng may calculated desperation. Inilabas ni Loida ang maliit na wooden heart na inukit ko para sa kanya noong elementary. Itinaas na parang peace offering. Naalala niyo po ba nung ginawa niyo to para sa akin? Sabi niyo po palagi kaming magkakakonekta nito. Mga anak niyo pa rin po kami. Tay, pamilya pa rin po tayo. Habang pinanonood silang maghabol ng mga salitang minsan, ay malalim na sumakit. Naramdaman ko ang paglaho ng tanikala ng obligation. Napalitan ng kalayaang kinita sa taon ng hindi nakikitang fortitude. Ang puso sa kamay ni Loida ay nagpaalala sa akin ng lahat ng sakripisyong itinakwil nila. Lahat ng pag-ibig na itinakwil nila para sa mas flashy na offer ng stepfather nila. Huli na para diyan, matigas kong sabi habang umiilag sa mga nakalahad nilang kamay. Ipinakita nyo na ang tunay nyong kulay. Hindi binabago ng pera kung ano kayo. Pero magbabayad kami ng renta, pakiusap ni Carlo. Kukuha kami ng trabaho. Wala nang iba. Tinalikuran ko sila. Humuhupa ang mga daing nila na parang malayong kulog habang naglalakad ako papunta sa kotse ko. Nagmaneho ako pauwi sa pamilyar na kalsada. Umuugong pa sa memorya ang desperadong boses nila. Pagdating ko sa bahay, nasimulan na ang eviction process. Nagvi-vibrate ang phone ko ng updates mula sa property management. Secured na ang 2 property. Report ni Janet Morales, may 72 oras ang tenants para alisin ang gamit nila. Sa susunod na 3 araw, pinanood ko mula sa malayo habang ganap na gumuho ang buhay ng mga anak ko. Ang unemployment ni Carlo ay nag-iwan sa kanya
na naghahanap ng kahit anong trabaho. Pero nauna na ang reputasyon niya ngayon. Suspended ang real estate license ni Loida pending investigation. Ang dating clients niya ay nagsasampa ng kaso ng fraud at misrepresentation. Dumating ang eviction officers ng eksakto sa oras. Sa pamamagitan ng intermediaries, narinig ko ang frantic packing nila. Ang mga kapitbahay na nanonood ng spectacle. Ang moving truck na puno ng muebles na ibebenta nila para sa temporary housing. Ang mga luxury cars nila ang unang nawala, na e-possess ng hindi nila mabayaran. Designer clothes, mamahaling gadgets, lahat ng status symbols na ipinagyabang nila noon ay isinakripisyo sa pawnshop at online sales. Natapos si Carlo sa weekly rate motel sa labas ng bayan. Sa wakas ay nasira ang pride niya. Si Loida ay couchsurfing sa mga kaibigan. Bawat stay ay lumalala habang naubos ang welcome niya. Tumang phone isang gabi habang nagbabasa ako sa armchair. Mahigpit na puno ng galit ang boses ni Patricia. Sinira mo sila, William. Kontento ka na ba? Hindi ko sila sinira. Kalmado kong sagot. Tinigil ko lang ang pag-enable sa pagsira nila sa sarili nila. Mga anak mo sila. Tumigil silang maging anak ko noong pinili nila ang contempt kaysa pag-ibig. Noong desisyonan nilang mas mahalaga si Richard kaysa sa lalaking talagang nagpalaki sa kanila. Binaba niya ang phone nang walang salitang iba. Dumating ang eviction confirmation call kinabukasan. Crisp at professional ang boses ng agent. Vacant na ang dalawang property at ready na for re-rental. Ano po ang instructions nyo? Ibinaba ko ang phone at nagpunta sa desk ko, kung saan nagniningning ang stock portfolios ko sa computer screen. Ang mga numero ay higit pa sa pera ngayon. Kalayaan sila, posibilidad, pagkakataon na buuin ang bago mula sa abo ng nakaraan. Ang boses pa rin ng eviction agent sa tenga ko. Tumingin ako sa nagniningning na screen. Ready nang hubugin ang natitira ng dating buhay ko sa isang bagay na walang tali. Inilagay ko ang phone pagkatapos ng tawag at lumubog sa desk ko. Nakaangkla sa fresh sense ng finality mula sa mga plise ng mga anak ko na umuugong pa sa memorya. Binuksan ko ang investment API at sinimulan ang systematic liquidation. Hindi lahat. Natuto ako ng sobra sa kapangyarihan ng compound interest para iwan ito ng tuluyan. Pero sapat para pundohan ang susunod na chapter ng buhay ko. Emar Santos. Professional warm ang boses ng broker ko nang tawagan ko. Ano po ang may tutulong ko ngayon? Gusto ko ibenta ang 30% ng portfolio ko. Blue chip stocks diversified across sectors. Kailangan ko liquid sa loob ng 1 linggo. Malaking halaga po yan. Maaari ko bang itanong kung ano ang plano nyo? Bagong buhay, simpleng sabi ko. Naibenta. Natapos ang transfers ng may digital efficiency. Milyon-milyong dumaloy sa accounts ko na parang tubig na nakakahanap ng level. Inilista ko ang 2 rental property sa bagong management companies. Siniscreen ang potential tenants na talagang magpapahalaga sa makukuha nila. Ang monthly rental income ay magbibigay ng steady stream ng walang emotional baggage ng occupancy ng mga anak ko. Ang sarili kong bahay sa village ay kailangan lang ng kaunting staging. Matagal ko nang pinanatiling malinis at functional kaya maganda ang ipinakita sa potential buyers. Dumating ang unang offer sa loob ng 1 linggo. Isang batang pamilya na may mga anak na nakita ang potential ng bahay kaysa sa simpleng itsura. Nang gabing iyon, nag-browse ako ng beachfront properties online. Ang screen ay nag-ilaw ng mga posibilidad na hindi ko kailanman pinayagan ang sarili ko na isipin. Tinawag ako ng Batangas sa pangako ng renewal. Ang layo nito sa lahat ng nag-define sa dating buhay ko. Sumakay ako sa eroplano ng magaan ang bagahe. Lumiliit ang village habang umaakyat kami sa kalangitan. Tinanggap ako ng bayan ng Anilao, Batangas ng may alat na hangin at walang hanggang abot tanaw. Malaking kaibhan sa nakakulong na valley ng QC. Ang bahay na binili ko ay nasa bluff overlooking the sea. Ang mga bintana ay nagfa-frame ng sunset na nagpipinta ng langit sa mga kulay na nakalimutan ko ng mayroon. Ang real estate agent, si Margaret na may mabait na mata at pilak na buhok, humawak ng closing ng mahusay ng isang taong nakakita na ng mga pangarap na natupad noon. Magandang lugar po ang napili nyo, sabi niya habang iniaabot ang mga susi. Friendly po ang community dito. Totoo siya. Sa local community center evening lecture series, nakilala ko si Elena, isang biyuda na lumipat sa Anilao pagkatapos mamatay ang asawa niya 3 taon na ang nakaraan. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa libro, tapos lakad sa tabing dagat, tapos dinner overlooking the water. 3 anak ang pinalaki ko. Sabi niya isang gabi, habang pinanonood namin ang mga alon sa ilalim ng deck ko. Bumisita sila 2 beses sa 1 taon. Maganda pero malayo. Natuto ako na hindi laging dugo ang pamilya. Ano nga? Tanong ko.
Respeto, kabaitan, ang pagpili na makita ang halaga ng isang tao, lampas sa maibibigay niya. Nakatayo sa deck kasama siya sa tabi ko. Namamangha ko kung paano sinasalamin ng karagatan ang lawak ng posibilidad na nabuksan sa pamamagitan ng pagtindig laban sa mga dating nagpapababa sa akin. Ang mga leksyon mula sa simula ng investment ko pagkatapos ng diborsyo. Pasyensya, persistence, ang kapangyarihan ng compound growth ay na-apply. Sa higit pa sa pera, lakad kami sa tabing dagat halos bawat gabi. Ang usapan namin ay dumadaloy ng kasing dali ng alon. Dating guro siya, naiintindihan ang satisfaction ng pag-aalaga ng bagay na worthwhile. Natagpuan ko ang sarili kong nagbabahagi ng kwento ng investing journey ko. Ang mga taon na maingat na akumulasyon na humantong sa momentong ito ng kalayaan. Alam nyo, Elena, sabi niya isang gabi na pinipinta ng sunset ang langit. Sa tingin ko po, matagal nyo nang ini-investish sa sarili nyo. Ang pera lang ang sasakyan. Nag-vibrate ang phone ko ng text mula sa unknown number. Siguro isa sa mga anak ko na sumusubok ng bagong approach. Tiningnan ko ito, tapos dinelete ng hindi binabasa. Ibinalik ang atensyon sa abot-tanaw kung saan naghihintay ang posibilidad ng bukas. Bumabagsak ang mga alon sa walang hanggang ritmo nila. At napagtanto kong natagpuan ko na ang tunay na ininvest ko sa lahat ng taon na to. Hindi lang financial security, kundi ang self-respect para lumayo sa toxicity. At ang karunungan na makilala ang tunay na connection kapag lumitaw ito. Habang lumulubog ang araw sa dagat, pinipinta ang langit ng ginto at pula. Naramdaman ko ang contentment na hindi ko alam na posible. Walang hangganan ang hinaharap. Walang talinang inaasahan ng mga ungrateful na anak o mga multo ng dating disappointment. Malaya na ako. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.